Tulad ng matamis at mabagal na hangin bago bumuhos ang ulan, ganito rin ang gabing iyon sa bayan namin sa Laguna, punong-puno ng lihim at pag-aalinlangan. Hi, ako si Mara, 19 na taong gulang. Natapos ko ang unang taon ko sa kolehiyo ng edukasyon dito sa San Pablo City. Lumaki ako sa simpleng tahanan sa isang maliit na barangay kasama si Tatay Lito, ang aking tiyuhin na halos ampun ko na rin. Nang mawala si nanay dahil sa kanser noong ako'y 9 na taong gulang, kami na lang ni tatay ang magkasama sa lumang bahay namin malapit sa lawa. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa sakayan ng jeep, sinubukan kong kontrolin ang pagdulas ng aking tsinelas sa mamasa-masang kalsada. Ang suot kong pulang damit ay kumapit sa katawan ko dahil sa init at halumigmig ng gabi. Ang buhok ko ay nakatali ng maluwag at ang mga tali ng damit ay tila palaging natutulak pababa sa aking mga balikat. Hindi ko mapigilan ang pakiramdam na may bumabantay sa akin sa dilim ng gabi ng Laguna. Ngunit sa kabila ng init, ang aking puso ay nanginginig sa kakaibang lamig ng mga alaala. Pagpasok ko sa bahay, naamoy ko agad ang halimuyak ng tsaa at nilutong mangga sa kusina. Si Tatay Lito ay nakaupo na sa lamesa, nakasuot ng simpleng puting t-shirt na halos luma na, hawak ang tasa ng tsaa gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig nang hindi man lang itinaas ang tingin. Gabi na para sa paglalakad, ang sabi niya, ngunit hindi ko naramdaman ang galit o sama ng loob sa kanyang tinig, parang may tinatago siyang mabigat na lihim. Habang naghuhugas ako sa banyo, pinahid ko ang bagong lotion na maihalimuyak ng sampagita na binili ko gamit ang aking allowance. Ang bango nito ay parang paalala na unti-unti na akong nagiging babae, na may mga damdamin at sikreto na hindi ko pa lubos na naunawaan. Pagkatapos, nilakad ko ang maiksi kong kwarto, suot ang maluwag na tank top at shorts. Sa salamin, nakita ko ang sarili ko, ang mga mata ko ay tila mas malalim, na may mga tanong na hindi kayang sagutin ng isang bata. Nang gabing iyon, nagising ako bigla sa pakiramdam na may nakatayo sa tabi ng kama ko. Ang liwanag ng buwan ay sumilip sa pagitan ng pinto, at narinig ko ang mahinang yabag ng paa sa lumang sahig. Ngunit nang lumingon ako, wala nang ibang tao, kundi ang anino ng aparador na tila may buhay. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol sa dibdib ko, mabilis at hindi pantay. Kinabukasan, ang amoy ng pritong itlog at kape ay pumuno sa bahay. Si tatay ay naghurno ng tinapay sa kawali, nakasuot ng lumang pantalon at t-shirt na may print ng pangalan ng bayan namin. Kamusta ang tulog? Tanong niya, at ngumiti ako ng pumayag na mabuti naman. Sa ilalim ng mesa, nagdikit ang aming mga paa nang hindi sinasadya. Napansin ko ang pagkiling ng kanyang tingin sa aking balikat na bahagyang nakalantad dahil sa pagkakalaglag ng aking damit. May kakaibang katahimikan sa pagitan namin, parang isang sinulid na mahigpit na nakatali at hindi basta-basta maputol. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta ako sa gilid ng lawa, doon sa tulay na matagal nang gumuho at hindi na dinadaanan ng mga tao. Umupo ako sa isang bato. Inilubog ang mga paa sa malamig na tubig habang ang hangin ay humahaplos sa aking damit na naglalantad ng aking mga hita. Nararamdaman ko ulit ang mga matang nagmamasid sa akin, kahit walang tao sa paligid, tanging mga puno at damo lang na sumasayaw sa hangin. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si tatay na nakaupo sa beranda, ay hawak na lumang album ng mga larawan ni nanay. Palagi kang kamukha niya, sabi niya habang ipinapakita ang isang larawan ni nanay na nakangiti, nakasuot ng simpleng saya at nakabukas ang buhok sa araw. Hindi ako nakasagot, tanging ang kiliti sa aking balat ang naramdaman ko, parang mga patak ng ulan sa bintana. Sa gabing iyon, nagsuot ako ng puting bathrobe ni nanay na gawa sa malambot na tela na parang yakap sa balat. Humiga ako sa kama, hindi pinatay ang maliit na ilaw na nagbibigay ng mahinang liwanag sa kwarto. Ang mga pader ay tila humihinga kasama ko, at ang gabi ay puno ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Ang gabi sa aming maliit na bahay sa San Pablo ay parang nahihibang sa init, ang hangin ay mabigat na parang may dinadala itong lihim, at ang bawat galaw ko ay parang pinipiga ng pawis. Nakatulog ako sa puting bathrobe ni nanay, ang tela ay malamig sa simula, ngunit unti-unting nagiging mainit habang nilalapitan ko ang sarili ko. Ang mga alaala niya, ang halimuyak ng lavender na palaging nasa kanyang damit, ay bumabalot sa akin na parang isang lumang awit na paulit-ulit na tumutugtog sa isip. Pagkatapos ng ilang oras ng pagkakahimbing, nagising ako bigla sa isang kakaibang tunog, ang mahinang kaluskos ng mga yabag na dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng kwarto ko.
Ang ilaw mula sa buwan ay sumilip sa pagitan ng mga siwang ng pintuan, nagbigay liwanag sa malambot na alikabok sa sahig. May isang malamig na hangin na dumaan sa kwarto, at naramdaman ko ang bawat hibla ng aking balat na parang may kumikislap na kuryente. Hindi ko inangat ang ulo, ngunit ramdam ko ang presensya ng isang tao na nakatayo malapit sa kama ko. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot kundi sa isang halo ng kaba at pag-aalinlangan. Ang mga paa ko ay nakatirik sa sahig na parang di makagalaw, at ang mga kamay ko ay nanlalamig. Hindi ako umimik, hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong manatili sa ganitong estado, parang may isang lihim na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Kinabukasan, ang araw ay sumilay ng dahan-dahan sa aming bahay. Ang amoy ng nilutong kape at pritong itlog ay kumalat sa buong kusina. Nakasuot si tatay ng puting t-shirt na bahagyang kupas na at maong na pantalon, habang hinihawakan ang kawali na may pinaprito. Ang buhok niya ay bahagyang magulo, at ang mga mata niya ay puno ng pagod, ngunit may malambot na ngiti nang tanungin niya, "Kamusta ang tulog, Mara?" Umiti ako at tumugon ng bahagya, "Okay naman po." Napansin ko kung paano ang kanyang mga mata ay minsang tumitingin sa akin nang mas matagal kaysa sa dapat, at kung paano nagdikit ang aming mga paa sa ilalim ng mesa sa isang hindi sinasadyang sandali. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging masikip na parang isang manipis na pisi na nag-uugnay sa aming mga damdamin, kahit na hindi namin ito sinasabi. Pagkatapos ng almusal, nagpasya akong pumunta sa tabing lawa, doon sa lumang tulay na matagal nang gumuho. Umupo ako sa isang malaking bato, pinatungan ng malamig na tubig ang aking mga paa. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat, at ang aking pulang damit ay kumikiskis sa aking mga hita. Nararamdaman ko ang kakaibang presensya, parang may sumusubaybay sa akin sa likod ng mga punong pin na nakapaligid sa lawa. Ang bawat yapak ng damo ay may kasamang pag-alog ng puso ko, at nang bumalik ako sa bahay, nakita ko si tatay na nakaupo sa beranda, hawak ang isang lumang album ng mga larawan ni nanay. "Parang siya talaga ang nakita ko sa'yo," sabi niya habang ipinapakita ang isang larawan kung saan si nanay ay nakangiti na nakabukas ang buhok sa ilalim ng araw. Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya tumango na lang ako ng bahagya, habang ang mga kiliti sa balat ko ay parang mga patak ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa bintana ng aking puso. Gabi na nang muling magsuot ako ng puting bathrobe ni nanay. Habang nakahiga sa kama, hindi ko mapigilan ang pakiramdam na ang mga pader ng bahay ay may mga mata rin na sumusubaybay sa akin. Ang bawat hinga ko ay parang may kasamang lihim, at ang mga anino sa kwarto ay naglalaro sa paligid ko, naghahanap ng sagot na hindi ko pa alam. Tulog man ang katawan ko, ang isip ko ay gising, naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi ko pa matugunan. Ang araw ay sumikat nang may dalang kakaibang bigat sa aming bahay sa Barangay San Isidro. Hindi ko maiwasang pilitin ang sarili na tanggapin ang nangyayari, kahit na ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan. Si Tatay Lito, na dati ko lamang nakikilala bilang isang matatag at mahinahong tao, ay nagkaroon ng mga sandaling tila ba may tinatago siyang lihim na hindi niya kayang ibahagi. Habang naglalakad ako sa maliit na kusina, ang mga amoy ng mint at gatas ay sumalubong sa akin. Nakita ko si tatay na nakatayo sa tabi ng bintana, ay hawak na sigarilyo, isang bagay na bihira niyang gawin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at tila ba hindi niya kontrolado ang sarili. Hindi siya tumingin sa akin nang pumasok ako, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang pag-iisip. Tahimik akong umupo sa mesa habang inihain niya ang tsaa. Napansin ko ang pagkakalog ng kanyang mga kamay habang inaabot niya ang tasa sa akin. Nakita ko ang panyo ni nanay, sabi ko ng dahan-dahan, habang pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Bigla siyang umiikot, ang mga mata niya ay puno ng pagkabigla at takot. "Anong panyo?" tanong niya, ngunit ang kanyang tinig ay maihalong pangamba. "Yung puting panyo na may borda. Nasa aparador mo dati, pero nawala noon pa sa pagkabata ko," sagot ko, alam ko ang bigat ng mga salitang ito sa pagitan namin. Tumigil siya sa pag-inom ng tsaa, dahan-dahan niyang inilapag ang tasa sa lamesa. "Minsan, may mga bagay sa bahay na mas mabuting manatiling nakatago," bulong niya, na para bang mailihim na ayaw niyang ibunyag. Pagkatapos ng almusal, nagpasya akong mag-ikot sa mga lumang kahon sa aming bahay. Hinanap ko ang anumang bagay na makakapagbigay linaw sa mga tanong ko. Sa isang kahon, natagpuan ko ang isang lumang pulseras na gawa sa manipis na pilak na mga kwintas. Naalala ko na sinabi ni nanay noon na ito ay para sa aking pagdadalaga.
Nang isabit ko ito sa aking pulso, parang may tunog na bumalik mula sa aking dibdib, isang maliit na click na nagbigay ng kakaibang init. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ko lang ang aking underwear at bra, nakita ko ang pulseras na kumikislap sa aking pulso. Ang aking balat ay parang humihinga ng malalim, at ang aking mga balakang ay bahagyang kumikilos ng di sinasadya. Biglang may kumatok sa pintuan. Tatay, tanong ko nang may pag-aalinlangan. Pumasok siya ng dahan-dahan at tumigil nang makita niya ako. Agad kong kinuha ang aking bathrobe, ngunit huli na. Nagtagpo ang aming mga mata, at sa mga sandaling iyon, nakita niya hindi lamang ang aking katawan, kundi ang isang bagong bahagi ng aking pagkatao na hindi niya pa nakikita. Patawarin mo ako, bulong niya, gusto ko lang sana ibalik ang libro sayo. Inilagay niya sa mesa ang isang lumang koleksyon ng mga tula at nais umalis, ngunit natigil siya. Ang ganda mo na ngayon, Mara. Tumango lang ako, dahan-dahan at tahimik. Lumabas siya, iniwan ang hangin na parang matamis na sirop na dumidikit sa bawat sulok ng silid. Sa gabing iyon, muli akong lumabas, pumunta sa isang lumang sementeryo sa gilid ng bayan kung saan matagal nang hindi dinadalaw. Sa isang sulok na halos natabunan na ng damo, umupo ako sa isang lumang bangko. Ang hangin ay naglaro sa ilalim ng aking maikling damit, bahagyang nagbukas sa aking mga hita na tila ba hindi sinasadya. Biglang narinig ko ang mga yabag. Mara, ang tinig ni Vito, isang kaklase namin sa high school na matagal ko nang hindi nakita. Nagbago siya, mas matangkad, ang tinig ay medyo magaspang, ngunit nanatili ang lambing sa kanyang mga mata. Naglakad kami sa daan, nagkwento siya tungkol sa buhay niya sa Maynila at sa mga trabaho niyang pinagdaanan. Ngunit sa aking isipan, paulit-ulit ang mga salita ni tatay, ang tingin, ang hininga niya. Sadyang nagbago ka, sabi ni Vito. Parang hindi mo nakilala ang sarili mo. Noon, sapat na sa akin na kasama kita. Ngayon, parang malayo ka na. Hinawakan niya ang aking kamay, pinisil ng dahan-dahan ang pulso ko. Ngunit hindi iyon ang pakiramdam na hinahanap ko, hindi iyon ang init na tumatak sa balat ko. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si tatay na nakaupo sa sulok ng sala, hawak ang isang lumang kahon ng mga alahas ni nanay. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata, at ramdam ko na may mabigat siyang dinadala. Kasama mo ba siya? Tanong niya sa akin nang hindi man lang tumingin. Tumango ako at lalo lamang siyang yumuko. Wala siyang sinabi, pero ang pagkakapit ng kanyang mga labi ay nagbigay ng sagot na hindi niya kayang ipahayag. Habang gabi, hindi ako nakatulog. Nakahiga sa aking simpleng pang-ibaba, siwang ng pinto ang pinapasukan ng ilaw mula sa koridor. Alam kong may nakatayo roon, naririnig ko ang kanyang hininga. Ngunit hindi ito takot, ito ay isang kakaibang kuryente, matamis ngunit puno ng pangamba. Ang init ng gabi ay tumindi sa ikatlong araw. Ang bawat galaw ay nagpapawis sa akin, at ang kumot ay kumapit sa balat ko na para bang basang tuwalya. Nakasuot ako ng lumang nightgown na may maliliit na asul na tuldok, na dati ay binili ni nanay noong bata pa ako. Ngayon, ang damit ay masikip na sa akin, halos hindi na maitago ang aking dibdib. Lumapit ako sa salamin, inayos ang buhok ko, at tumingin ng matagal sa aking sariling refleksyon. Ang mga labi ko ay malambot at puno, parang bagong gising, at ang mga mata ko ay may apoy na hindi ko maintindihan, isang kakaibang apoy na halos hindi ko nakilala sa sarili ko. Ang gabi sa aming bahay sa San Pablo ay nagdala ng kakaibang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Nakatayo ako sa kusina, nakasuot ang nightgown na may maliliit na asul na tuldok, habang ang hangin ay palihim na humahaplos sa aking balat. Ang amoy ng mint at tamis ng gatas ay pumuno sa paligid, at naramdaman kong may nagbabago sa hangin sa pagitan namin ni Tatay Lito. Nakatingin siya sa bintana, ay hawak na sigarilyo na bihira niyang ginagawa. Ang mga daliri niya ay nanginginig, parang hindi niya makontrol. Nang lumingon siya sa akin, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata, parang may hinahanap siyang sagot na hindi niya makita. Tahimik akong umupo sa lamesa habang inihain niya ang tsaa, at napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Natagpuan ko ang panyo ni nanay, sabi ko ng dahan-dahan, pilit kinukumbinsi ang sarili ko na iangat ang mga salitang ito. Naramdaman kong napatingin siya ng matindi, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Anong panyo? Tanong niya, ngunit hindi ko mapigilan na makita ang pangamba sa kanyang tinig. Yung puting panyo na may borda. Nasa aparador mo dati, na wala noon pa sa pagkabata ko, sagot ko.
Tumigil siya sa pag-inom ng tsaa at dahan-dahan niyang inilapag ang tasa sa lamesa. Minsan, may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim, bulong niya, na para bang may mga tanong na ayaw niyang sagutin. Pagkatapos ng almusal, nagpa siya akong mag-ikot sa mga lumang kahon sa bahay. Hinanap ko ang kahit ano na makakapagbigay linaw sa mga katanungan ko. Sa isang kahon, natagpuan ko ang pulseras na gawa sa manipis na pilak na kwintas, ang regalo ni nanay para sa aking pagdadalaga. Nang isabit ko ito sa pulso, parang may kakaibang pikliki sa dibdib ko, isang tunog na nagbigay init sa aking puso. Habang nakatitig ako sa salamin, suot ko lamang ang underwear at bra, nakita ko ang pulseras na kumikislap sa pulso. Ramdam ko ang bawat himaymay ng aking balat na parang humihinga ng malalim, at ang aking mga balakang ay bahagyang kumikilos nang hindi ko sinasadya. Biglang may kumatok sa pintuan. Tatay, tanong ko nang may kaba. Pumasok siya ng dahan-dahan, at nang makita niya ako, tumigil siya. Agad kong kinuha ang bathrobe, ngunit huli na. Nagtagpo ang aming mga mata, at sa mga sandaling iyon, nakita niya hindi lamang ang aking katawan, kundi ang bagong bahagi ng aking pagkatao, isang bahagi na hindi niya pa nakikita. Patawarin mo ako, bulong niya, gusto ko lang sana ibalik ang libro sayo. Inilagay niya ang lumang koleksyon ng tula sa mesa, at nais umalis, ngunit naantala siya. Ang ganda mo na ngayon, Mara. Tumango ako, dahan-dahan at tahimik. Lumabas siya, iniwan ang hangin na parang matamis na sirop na dumidikit sa bawat sulok ng silid. Gabi na nang muli akong lumabas, pumunta sa lumang sementeryo sa gilid ng bayan kung saan matagal nang hindi dinadalaw. Sa isang sulok na halos natabunan ng damo, umupo ako sa lumang bangko. Ang hangin ay naglaro sa ilalim ng aking maikling damit, bahagyang nagbukas sa aking mga hita na tila hindi sinasadya. Biglang narinig ko ang mga yabag. Mara, ang tinig ni Vito, isang kaklase namin sa high school na matagal ko nang hindi nakita. Nagbago siya, mas matangkad, ang tinig ay medyo magaspang, ngunit nanatili ang lambing sa kanyang mga mata. Naglakad kami sa daan, nagkwento siya tungkol sa buhay niya sa Maynila at sa mga trabaho niyang pinagdaanan. Ngunit sa aking isipan, paulit-ulit ang mga salita ni tatay, ang tingin, ang hininga niya. Sadyang nagbago ka, sabi ni Vito. Parang hindi mo nakilala ang sarili mo. Noon, sapat na sa akin na kasama kita. Ngayon, parang malayo ka na. Hinawakan niya ang aking kamay, pinisil ng dahan-dahan ang pulso ko. Ngunit hindi iyon ang pakiramdam na hinahanap ko, hindi iyon ang init na tumatak sa balat ko. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si tatay na nakaupo sa sulok ng sala, hawak ang isang lumang kahon ng mga alahas ni nanay. Ang kanyang mga mata ay pula at ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala. Kasama mo ba siya? Tanong niya nang hindi tumitingin. Tumango ako at lalo lamang siyang yumuko. Wala siyang sinabi, pero ang pagkakapit ng kanyang mga labi ay nagbigay ng sagot na hindi niya kayang ipahayag. Nang gabi, hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa aking simpleng pang-ibaba, pinapasukan ng ilaw mula sa siwang ng pinto. Alam kong may nakatayo roon, naririnig ko ang kanyang hininga. Ngunit hindi ito takot, ito ay isang kakaibang kuryente, matamis ngunit puno ng pangamba. Ang init ng gabi ay tumindi sa ikatlong araw. Ang bawat galaw ay nagpapawis sa akin, at ang kumot ay kumapit sa balat na parang basang tuwalya. Nakasuot ako ng lumang nightgown na may maliliit na asul na tuldok, na dati ay binili ni nanay noong bata pa ako. Ngayon, masyado nang masikip, halos hindi maitago ang aking dibdib. Lumapit ako sa salamin, inayos ang buhok ko, at tumingin ng matagal sa aking sariling refleksyon. Ang mga labi ko'y malambot at puno, at ang mga mata ko ay may apoy na hindi ko maintindihan, isang kakaibang apoy na halos hindi ko kilala sa sarili ko. Hindi ko maipaliwanag ang init na bumalot sa akin noong gabing iyon sa aming bahay sa San Pablo. Ang nightgown na may maliliit na asul na tuldok na suot ko ay tila ba nagbago sa bawat galaw ko, mas naging makipot at halos hindi maitago ang mga kurba ng katawan ko. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, ang refleksyon ko ay tila isang babae na hindi ko pa lubos na nakikilala, ang mga mata ko ay may apoy ng pagnanasa at paghahanap ng sagot sa mga tanong na matagal ko nang nililihim sa sarili. Sa kusina, naramdaman ko ang presensya ni Tatay Lito. Nakatingin siya sa bintana, nakahawak ang sigarilyo, kahit bihira siyang manigarilyo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, at tila ba may hinahanap siyang lakas upang harapin ang mga lihim na bumabalot sa aming tahanan.
Hindi siya lumingon nang pumasok ako, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang pag-iisip, na para bang may gustong sabihin, ngunit hindi niya magawang ipahayag. Tahimik akong umupo sa lamesa habang inihain niya ang mainit na tsaa. Napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang iniabot niya sa akin ang tasa. Nakita ko ang panyo ni nanay, sabi ko ng dahan-dahan, pilit kinukumbinsi ang sarili ko na ilabas ang mga salitang ito. Bigla siyang umiikot, puno ng pagkabigla at takot ang kanyang mga mata. Anong panyo? Tanong niya habang nanginginig ang tinig. Yung puting panyo na may borda. Nasa aparador mo dati, pero nawala noon pa sa pagkabata ko, sagot ko. Tumigil siya sa pag-inom ng tsaa, dahan-dahan niyang inilapag ang tasa. Minsan, may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim, bulong niya, na para bang may mga sugat sa nakaraan na ayaw niyang buksan. Pagkatapos ng almusal, nagpa siya akong mag-ikot sa mga lumang kahon sa bahay. Hinanap ko ang anumang bagay na makakapagbigay linaw sa mga tanong ko. Sa isang kahon, natagpuan ko ang lumang pulseras na gawa sa manipis na pilak na mga kwintas, ang regalo ni nanay para sa aking pagdadalaga. Nang isabit ko ito sa pulso, parang may kakaibang tunog na bumalik sa dibdib ko, isang maliit na iklik na nagbigay init sa puso. Habang nakatitig ako sa salamin, suot ko lamang ang underwear at bra, nakita ko ang pulseras na kumikislap sa pulso. Ramdam ko ang bawat hibla ng aking balat na parang humihinga ng malalim, at ang aking mga balakang ay bahagyang kumikilos ng di sinasadya. Biglang may kumatok sa pintuan. Tatay, tanong ko nang may kaba. Pumasok siya ng dahan-dahan, at nang makita niya ako, tumigil siya. Agad kong kinuha ang bathrobe, ngunit huli na. Nagtagpo ang aming mga mata, at sa mga sandaling iyon, nakita niya hindi lamang ang aking katawan, kundi ang isang bagong bahagi ng aking pagkatao na hindi niya pa nakikita. Patawarin mo ako, bulong niya, gusto ko lang sana ibalik ang libro sayo. Inilagay niya sa mesa ang isang lumang koleksyon ng mga tula, at nais umalis, ngunit naantala siya. Ang ganda mo na ngayon, Mara. Tumango ako, dahan-dahan at tahimik. Lumabas siya. Iniwan ang hangin na parang matamis na sirop na dumidikit sa bawat sulok ng silid. Gabi na nang muli akong lumabas, pumunta sa lumang sementeryo sa gilid ng bayan kung saan matagal nang hindi dinadalaw. Sa isang sulok na halos natabunan na ng damo, umupo ako sa isang lumang bangko. Ang hangin ay naglaro sa ilalim ng aking maikling damit, bahagyang nagbukas sa aking mga hita, na tila ba hindi sinasadya. Biglang narinig ko ang mga yabag. Mara, ang tinig ni Vito. Isang kaklase namin sa high school na matagal ko nang hindi nakita. Nagbago siya, mas matangkad, ang tinig ay medyo magaspang, ngunit nanatili ang lambing sa kanyang mga mata. Naglakad kami sa daan, nagkwento siya tungkol sa buhay niya sa Maynila at sa mga trabaho niyang pinagdaanan. Ngunit sa aking isipan, paulit-ulit ang mga salita ni tatay, ang tingin, ang hininga niya. Sadyang nagbago ka, sabi ni Vito. Parang hindi mo nakilala ang sarili mo. Noon, sapat na sa akin na kasama kita. Ngayon, parang malayo ka na. Hinawakan niya ang aking kamay, pinisil ng dahan-dahan ang pulso ko. Ngunit hindi iyon ang pakiramdam na hinahanap ko, hindi iyon ang init na tumatak sa balat ko. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si tatay na nakaupo sa sulok ng sala, hawak ang isang lumang kahon ng mga alahas ni nanay. Ang kanyang mga mata ay pula at ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala. Kasama mo ba siya? Tanong niya nang hindi tumitingin. Tumango ako at lalo lamang siyang yumuko. Wala siyang sinabi, pero ang pagkakapit ng kanyang mga labi ay nagbigay ng sagot na hindi niya kayang ipahayag. Nang gabi, hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa aking simpleng pang-ibaba, pinapasukan ng ilaw mula sa siwang ng pinto. Alam kong may nakatayo roon, naririnig ko ang kanyang hininga. Ngunit hindi ito takot, ito ay isang kakaibang kuryente, matamis ngunit puno ng pangamba. Ang init ng gabi ay tumindi sa ikatlong araw. Ang bawat galaw ay nagpapawis sa akin, at ang kumot ay kumapit sa balat na parang basang tuwalya. Nakasuot ako ng lumang nightgown na may maliliit na asul na tuldok, na dati ay binili ni nanay noong bata pa ako. Ngayon, masyado nang masikip, halos hindi maitago ang aking dibdib. Lumapit ako sa salamin, inayos ang buhok ko, at tumingin ng matagal sa aking sariling refleksyon. Ang mga labi ko'y malambot at puno, at ang mga mata ko ay may apoy na hindi ko maintindihan, isang kakaibang apoy na halos hindi ko kilala sa sarili ko. Hindi ko pa rin makapaniwala sa mga pangyayari nitong mga nagdaang araw.
Ang init ng gabi sa San Pablo ay hindi lamang nagdudulot ng pawis, kundi ng matinding pag-aalangan na bumabalot sa bawat sulok ng bahay namin. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman kong parang lumalalim ang mga sugat na tinatago namin ni Tatay Lito, mga sugat na matagal ng panahon ang nakalipas, ngunit tila ngayon ay muling sumisiklab. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana sa kwarto ko, iniisip ko kung paano nangyari ang lahat. Sa isang banda, nagulat ako nang makita ang panyo ni nanay na matagal ko nang hinahanap, isang bagay na nawawala mula pa noong bata pa ako. Sa kabilang banda, hindi ko maintindihan kung bakit tila may mga lihim na ayaw ipaalam ni tatay, mga bagay na pilit niyang tinatago mula sa akin. Naalala ko ang mga sandaling nagtagpo ang aming mga mata sa kusina, nang hindi niya mapigilang makita ang pagbabago sa akin. Ang kanyang mga titig ay puno ng pagsisisi, pag-aalala, at isang kakaibang lungkot na hindi niya masabi ng salita. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang bagong katotohanan ito, ngunit alam kong hindi na namin kayang baliwalain pa. Napagtanto ko rin na sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi na mababago. Ang mga alahas ni nanay, ang mga lihim ng aming pamilya, at ang mga damdaming unti-unting sumisiklab sa pagitan namin ni tatay ay parang apoy na unti-unting lumalakas. Hindi ko alam kung paano ito matatapos, ngunit ramdam ko na ang bawat kilos, bawat salita, ay may dalang bigat na hindi namin kayang itago. Ang aking puso ay naguguluhan. Minsan gusto kong itakwil ang lahat, ngunit sa kabilang banda, hindi ko rin kayang bitawan ang mga alaala at damdamin na bumabalot sa akin. Naiisip ko kung paano kung sana ay may ibang paraan para ayusin ang lahat, isang paraan na hindi masaktan ang sinuman, lalo na si tatay na para sa akin ay parang ama at gabay sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman kong may isang malaking pagbabago na nagaganap sa akin. Ang mga mata ko ngayon ay hindi na puro kawalan ng pag-asa, ay halong tapang at pagnanais na malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin ang landas na ito, ngunit handa akong harapin, kahit ano paman ang mangyari. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa puso ko may naglalagablab na apoy. Ang mga tanong ay dumarami, sino ba talaga si Tatay Lito sa likod ng lahat? Ano ang itinatago niya? At higit sa lahat, paano kami makakaligtas mula sa unos na unti-unting bumabalot sa aming buhay? Hindi ko pa alam ang sagot, ngunit isang bagay ang sigurado, ang kwento namin ay hindi pa tapos. At ngayong gabi, mas matindi pa ang tensyon, parang naghahanda ang lahat para sa isang malaking pagbubunyag. Hindi ko inaasahan na magbabago ng ganito ang lahat sa isang iglap. Ang mga araw na puno ng kababalaghan sa aming tahanan sa San Pablo ay nagdala ng matinding pagsubok sa aming relasyon ni Tatay Lito. Akala ko ay kilala ko na siya, ang taong nag-alaga sa akin mula nang mawala si nanay, pero ngayon, unti-unti kong nadarama na may mga bahagi ng kanyang pagkatao na hindi ko pa nalalaman, mga lihim na matagal na niyang itinatago. Isang gabi, habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo ng aming bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Biglang may narinig akong yabag, mabilis, malapit at may dalang kaba. Lumingon ako, ngunit wala akong nakita. Nagpatuloy ako sa paglakad, ngunit hindi nawala ang pakiramdam na may sumusunod sa akin. Pagdating ko sa kwarto, nakita ko si tatay na nakaupo sa sahig, hawak ang isang lumang kahon na puno ng mga lumang sulat at larawan ni nanay. Ang mga mata niya ay pula na parang hindi siya natulog ng buong gabi. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang tumayo at inalok ang isang sulat sa akin. Ito ang lahat ng hindi mo pa nakikita, sabi niya ng maihalong takot at pag-asa. Binuksan ko ang sulat at habang binabasa ko, nagsimulang magbukas ang mga pinto ng nakaraan. Ang sulat ay mula kay nanay, isinulat bago siya pumanaw, puno ng mga babala at lihim tungkol sa mga nangyari sa aming pamilya. Nabanggit dito ang mga pangalan at pangyayari na matagal na akong naririnig, ngunit hindi pinaniwalaan, mga kasinungalingan, pagtataksil, at isang kasunduan na nagbago ng lahat. Habang patuloy akong nagbabasa, naramdaman kong unti-unting bumabalik ang mga alaala ng mga gabing naguguluhan ako sa mga kakaibang pangyayari sa bahay. Ang mga malamlam na liwanag, ang mga aninong tila may buhay, at ang mga titig ni tatay na puno ng kahulugan. Hindi ko na maitago ang aking pagkabigla at takot. Ang lahat ng ito ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inaakala ko. Ngunit bago ko pa man matapos basahin ang sulat, may narinig akong malakas na kalabog mula sa kusina. Agad kaming tumakbo ni tatay upang tingnan kung ano ang nangyari. Nang makarating kami, nakita namin ang pinto ng aming storage room na nakabukas,
ang mga kagamitan ay nagkalat, at may mga bagay na tila hinanap ng walang saysay. May tao dito, bulong ni tatay ng may kaba. Ngunit nang lumapit kami, walang tao ang nakita. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang amoy ng lumang papel. Sa sulok, may kumislap na maliit na bagay, ang panyo ni nanay na matagal nang nawala, ngayon ay muling lumilitaw sa harap namin. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam ko na ang mga lihim ay nagsisimulang bumangon, mga lihim na nagpapabago sa lahat ng inaakala kong totoo. At sa kabila ng takot, may kakaibang kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin ni tatay, isang tensyon na nag-udyok sa akin na alamin ang buong kwento, kahit pa ito ay magdulot ng sakit. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang mga pagbubunyag na ito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang mga lihim ng nakaraan ay unti-unting naglalantad, at ako ay nasa gitna ng isang laro na puno ng panganib at pag-ibig na hindi ko lubos na maunawaan. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng gabi ay magiging simula ng pinakamalalim na pagsubok sa aming buhay. Matapos ang insidenteng iyon sa storage room, hindi na muling naging tahimik ang aming bahay sa San Pablo. Ang bawat sulok ay tila may mga matang nagmamasid, at ang bawat ingay ay nagdudulot ng kilabot sa akin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa beranda, sinundan ako ni Tatay Lito. Tahimik siyang umupo sa tabi ko, hawak ang kamay ko nang hindi sinasabi ang kahit ano. Ang lamig ng gabi ay nagpaalala ng mga alaala ni nanay, ang kanyang mga tawa, ang mga kwento niya, at ang mga pangako na iniwan niya sa amin. Ngunit ngayong gabing iyon, naramdaman ko ang bigat sa kanyang puso, isang bagabag na hindi niya kayang itago. Biglang lumapit siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng luha at pag-aalinlangan. Mara, bulong niya, may mga bagay na hindi ko sinasadyang mangyari. May mga lihim akong itinatago hindi para saktan ka, kundi para protektahan ka. Napahinto ako sa kanyang mga salita at ramdam ko ang pagod ng kanyang kaluluwa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan, patuloy niya. Si nanay may mga nangyari noon na hindi mo dapat malaman. Ngunit ngayon, kailangan mo nang malaman ang lahat. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumula sa aking buhok, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malalim na pananabik at takot na magkahalo. Habang pinagmamasdan ko siya, bigla niyang inabot ang isang kahon na puno ng mga lumang sulat, larawan at mga alahas ni nanay. Ito ang mga alaala na hindi ko kailanman nais ipakita sa'yo, pero ito ang susi sa lahat ng tanong mo. Binuksan niya ang kahon, at unti-unting inilabas ang mga gamit na nagdala ng mga alaala ng nakaraan. Sa gitna ng mga lumang dokumento, nahanap ko ang isang liham na isinulat ni nanay para sa akin. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at babala. Mara, ang simula ng liham, kung nabasa mo ito, nangangahulugan na nagsimula na ang lahat. Mag-ingat ka sa taong tinatawag mong Tatay Lito. Hindi siya ang taong akala mong kilala mo. Hindi ko matigil ang pagbabasa. Ang mga pangungusap ay naglalarawan ng mga lihim na pagtataksil, kasinungalingan at isang madilim na kasaysayan na bumabalot sa aming pamilya. Ang bawat linya ay nagdudulot ng isang dagok sa puso ko, sakit, takot at pagkalito. Ngunit bago ko pa matapos ang liham, narinig ko ang mabigat na hakbang sa labas ng bahay. Agad kaming tumakbo ni tatay upang tingnan. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, may isang aninong nakatayo, isang tao na tila may dalang panganib at lihim. Hindi ko maintindihan kung sino siya, ngunit ramdam ko na ang aming buhay ay unti-unting nasisira, at ang mga lihim na tinatago ni tatay ay may mas malalim na dahilan. Ang gabi ay puno ng takot, ngunit sa puso ko, may apoy ng determinasyon, handang harapin ang lahat ng pagsubok, kahit pa ito ay magdulot ng sugat na hindi madaling maghilom. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi na ako makakabalik sa dati. Ang aming kwento ay nagbukas ng pinto sa isang madilim na mundo, at ako ay nakatayo sa gitna ng unos, naghahanap ng liwanag na magbibigay sagot sa lahat ng aking mga tanong. Ang gabi sa aming bahay sa San Pablo ay naging isang entablado ng matinding tensyon, na para bang bawat sandali ay naghahanda sa akin sa pinakamalaking pagsubok ng aking buhay. Ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa aming pamilya ay unti-unting sumisilip mula sa dilim, at ang bawat hakbang namin ay may kasamang pangamba at pag-aalangan. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon, ang malamlam na ilaw ng poste sa labas, ang aninong nakatayo sa dilim, at ang mga matang naglalaman ng lihim na hindi ko pa handang harapin.
Ang hangin ay puno ng kuryente at ang bawat hininga ko ay tila may kasamang takot at pag-asa. Sa loob ng bahay, si Tatay Lito ay nakaupo sa sulok, hawak ang mga lumang sulat at alahas ni Nanay. Ang kanyang mga mata ay pula, puno ng pagsisisi at lungkot. Hindi niya maalis ang bigat ng mga bagay na itinatago niya, mga bagay na ngayon ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Ang mga lihim na ito ay hindi lamang basta kwento ng nakaraan, ito ay isang salamin ng aming mga kaluluwa, mga sugat na matagal nang hindi naghilom. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng matinding pag-aalangan, ngunit kasabay nito ay ang isang di maipaliwanag na pagnanasa na malaman ang buong katotohanan, kahit pa ito ay masakit. Ang bawat salita, bawat titig, ay puno ng kahulugan at emosyon. Ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at pagkakanulo, ng katotohanan at kasinungalingan. Ang tensyon ay umabot sa rurok, na parang isang apoy na handang sumabog sa kahit anong sandali. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang kakaibang kuryente sa pagitan namin ni Tatay, isang tensyon na higit pa sa simpleng ugnayan ng mag-anak. Ito ay isang halong pagnanasa, takot, at pagkakabighani na hindi ko maintindihan ngunit hindi ko rin kayang baliwalain. Ang hangin sa silid ay naging mabigat, puno ng mga damdaming hindi sinasabi, ngunit ramdam ng bawat isa. Ang aming mga puso ay naglalaban, at sa bawat sandali ay lumalapit kami sa isang punto, kung saan wala ng pagbabalik. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang kwentong ito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang gabi na iyon ay naging simula ng isang matinding laban, isang laban sa pagitan ng pag-ibig at pagkawasak, ng katotohanan at pagtataksil. At ako, si Mara, ay nakatayo sa gitna nito, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim na unti-unting bumabalot sa aming buhay. Ang huling gabi ng Hulyo sa aming bahay sa San Pablo ay parang isang malagim na obra maestra, punong-puno ng init na bumabalot sa bawat sulok, at mga lihim na sumisiklab na parang apoy na hindi mapipigil. Nakasuot ako ng puting blusang may borda at maong na palda na halos umabot sa aking mga tuhod. Ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na bun, at ang aking mga labi ay bahagyang kulay rosas, parang isang babaeng naghahanap ng kasagutan sa gitna ng unos. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, hawak ang tasa ng mainit na tsaa, ang mga lumang sulat ni Nanay ay nakalatag sa aking mga tuhod. Ang mga salita niya ay parang mga alon na pumapalo sa puso ko, puno ng babala, pangamba, at pagmamahal na hindi ko lubos na maintindihan. Ngunit sa bawat pagbasa, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng lahat ng nangyari, ang mga lihim, ang pag-ibig, at ang mga sugat na hindi madaling pagalingin. Biglang pumasok si Tatay Lito sa silid, ay hawak na kahon ng mga alahas ni Nanay. Ito para sa'yo, sabi niya nang may malambing na tinig, habang nilalapitan niya ako. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ibinibigay ang isang makintab na kwintas na may maliit na pendant. Gusto niyang isuot mo ito kapag naging ganap kang babae. Tumingin ako sa kanyang mga mata, at sa isang iglap, nakita ko ang lahat, ang lungkot, ang pagsisisi, at ang pagmamahal na matagal niyang itinatago. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at ang hangin sa pagitan namin ay naging makapal, puno ng di napipigilang tensyon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa kanyang, at naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang mga daliri. Ang aming mga noo ay magkadikit, at sa sandaling iyon, narinig ko ang kanyang hininga, mainit, malambing, at puno ng pangako. Ngunit bago pa man kami tuluyang magtagpo, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng silid. Pareho kaming nanginig at bigla niyang iniwan ang aking kamay. Tumakbo siya palabas at ako'y sumunod ng mabilis. Sa koridor, nakita namin ang pintuan ng storage room na muling nakabukas, at ang loob nito ay nagkalat, ang mga lumang gamit ay nagkalat, at may isang maliit na bagay na kumikislap sa sulok, ang panyo ni Nanay, na nawala ng 10 taon. Tumingin kami sa isa't isa, puno ng pangamba at pagkalito. Alam naming ito ay hindi basta-basta pangyayari, ito ay tanda ng isang mas malalim na misteryo na kailangang lutasin. Ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng pag-asa at takot, at sa gitna ng lahat, alam naming ang kwento namin ay hindi pa tapos. Habang inilalakad namin ang pasilyo, ramdam kong may mga matang sumusubaybay sa amin, at ang mga lihim ng nakaraan ay unti-unting nagigising. Ang aming buhay ay naging isang palaisipan na puno ng pagnanasa, takot, at pag-ibig na hindi ko pa lubos na naunawaan. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay tahimik na nagmamasid, nagpasya akong harapin ang lahat ng ito, ang mga lihim, ang mga tanong,
at ang mga damdaming naglalaban sa loob ko. Dahil alam kong ang kwento ni Mara ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol din sa pag-asa at bagong simula. Ngunit isang tanong ang nananatili sa isip ko, ano ang tunay na itinatago ng panyo ni nanay? At paano ito magbabago sa aming buhay magpakailanman? Ang sagot ay nasa dilim ng gabi, naghihintay na matuklasan.